Nagising si Ryan Fan sa kanyang sasakyan sa isang campus sa kolehiyo. Bumalik siya sa kanyang dorm, nag-navigate sa ilang hindi kas-iya siyang kaganapan at nakita si Carter sa puno. Lumipat si Ryan sa quantum mechanics lab ng kanyang universidad. Sa pagtawag ni Summer Andre, ang kanyang mga kapwa mag-aaral, na nagtatrabaho sa isang pang-eksperimentong aparato na tinatawag na Sistimus Quantum Cooling Reactor, na hindi gumagana noong nakaraang gabi, na nagdulot ng hindi inaasahang pagdagsa ng enerhiya. Habang sinusubukan ni Ryan na alamin ang dahilan ng malfunction, naantala siya ng isang notification na ipinadala ng isang hindi kilalang numero, partikular ang kanyang larawan mula sa isang segundo ang nakalipas. Habang lumilibot siya para tingnan kung sino yon, si Ryan ay muling na-install at sa huli ay pinatay ng isang mukha ng sanggol. Mamamatay tao na nakamaskara upang magising lamang sa kanyang sasakyan. Nabuhay muli sa parehong araw. Pagkaraang mapagtanto yun, nahuli siya sa isang takbo ng panahon. Nagtapat si Ryan kina Carter at Tree. Dahil naranasan niya ang pareho, pinili ni Tree na tumulong. Ipinapalam niya sa kanila kung paano nag-malfunction si Sisi. Nakikinig dito, napagtanto ni Tree na nangyari ang insidente noong 18 ng Mayo. Noong araw ding yun, 11 beses na nabuhay muli si Tree at ngayon ay wala na sa loop. Sa pagsubok, nalaman nila na ang eksperimento ni Ryan ang naging sanhi ng loop. Nasa isang cafe ngayon si Ryan kasama si Carter, Tree, Summer, at Dre. Tinatalakay kung paano niya mailigtas ang kanyang sarili mula sa mukha ng sanggol na pumatay. Kapag iminumungkahi ni Carter na dapat silang nasa isang lugar na ligtas, sa isang lugar na matao, dinala niya ang grupo sa isang laro ng basketball kung saan nagkataon, baby-faced ang mascot katulad ng killer. Habang nanunood ng laro, narinig ng grupo ang isang sirena. Nagpapahiwatig ng emergency, hinihimok ang mga tao na umalis sa gusali, sa huli ay nagdudulot ng kaguluhan sa mga tao. Natagpuan ni Ryan ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga mukha ng sanggol at natatakot. Huminto siya saglit habang nauuna ang kanyang mga kaibigan sa kaguluhan. Iniwan siyang mag-isa sa isang sitwasyon ng gulat. Nakita ni Ryan ang mukha ng sanggol na mamamatay na naglalakad sa kanyang direksyon. Pagkilala sa kanya sa pamamagitan ng kanyang kutsilyo. Tumatakbo siya at tumatakbo habang sinusundan siya ng killer. Sa huli, kapag hindi na nakahanap ng paraan si Ryan, pakiramdam niya ay paparating na naman sa kanya ang kamatayan. Ngunit sa takdang panahon, binasag ni Tree ang isang plorera sa ulo ng mamamatay tao, dahilan upang siya ay himatayin. Carter, curious na makita kung sino ang baby-faced killer. Hinihimok si Ryan na tanggalin ang maskara ng pumatay, at gayon din ang ginawa niya. Habang tinatanggal ang maskara, si Ryan, Carter, at Tree ay nasa state of shock. Ang pumatay ay si Ryan mismo, ngunit mula sa isang alternatibong katotohanan. Dinala nila siya sa lab at hinihintay siyang magkaroon ng malay. Sa paggising, hiniling niya kina Carter at Tree na patayin si Ryan, na nagsasabi na kailangan niyang mamatay para mabuhay ang mundo. Natarante si Ryan, nakikinig sa peking Ryan, maya-maya, pumutok si Sisi dahilan para mawalan ng malay si Tree. Nagising si Tree sa dorm room ni Carter, muling binubuhay ang loop. Siya ay nalilito at nababalisa dahil magkatulad ang mga pangyayari, ngunit hindi ganap na katulad ng dati. Ang kanyang kasintahan, si Carter, ay kasintahan ng isang kasama sa kwarto sa katotohanan ito, habang ipinapaliwanag ni Ryan sa kanya ang multiverse theory. Ngunit tumangging bumalik si Tree dahil naibalik niya ang kanyang ina. Napatay na sa kanyang aktwal na universo. Nalaman ni Tree na ang kriminal na pumatay sa kanya kasama si Lori sa nakaraang loop ay na-hospital. Batid na siya ay nakatakas mula sa parehong lugar. Sa nakaraang loop, pumunta siya roon para balaan ng staff. Ngunit uli na nang mahanap siya ng baby-faced killer. Sa tingin niya ito ay isang kasama sa kwarto, Lori, kaya tumakbo siya patungo sa exit. Sa tamang oras, bumukas ang elevator. At hinayla siya ng kasama sa kwarto ni Tree na si Lori, na nagligtas sa kanyang buhay. Gayunpaman, pinutol ng killer ang kuryente at huminto ang elevator. Nagawa ni Lori na buksan ang mga pinto ng elevator. At lumabas sila sa isang palapag na ginagawa pa. Pinangunahan ni Lori ang daan patungo sa emergency exit. At pagkatapos ay huminto sa pagitan. Nagtatanong si Tree kung may nakita o narinig siya. Habang si Lori ay tumalikod at humarap kay Tree. Nakita ni Tree na nasaksak siya sa tiyan. Nasusuka siya ng dugo at namatay. Mula sa likuran, ang mukha ng sanggol na mamamatay ay lumapit kay Tree. At tumakbo siya para sa kanyang buhay.
Habang tumatakbo, hinanap niya ang daan patungo sa terrace. Halos makatakas sa pumatay, ngunit nahulog sa terrace at namatay. Muling nagising sa parehong loop, sa parehong araw at sa parehong sukat. Ipinaliwanag ni Tree kay Ryan kung paano naging sanhi ng pag-ikot ng kanyang oras ang kanyang eksperimento. Iminumungkahi ni Carter na kabisado niya ang kanilang mga aksyon, para maipagpatuloy niya ang eksperimento pagkatapos ng bawat kamatayan. Natutunan ng puno ang lahat, pinapatay ang sarili. At gumising muli, paulit-ulit ang prosesong ito ng maraming beses. Sa kalaunan, nagising si Tree sa ospital, kung saan nasa tabi niya si Carter. Pagkaalis niya, binabalaan niya si Professor Gregory Butler tungkol sa pagpatay kay Lori, at hinihiling sa kanya na panatilihing ligtas si Lori. Gayunpaman, umalis si Gregory, at nagpasya si Tree na imbestigahan ang sarili. Sinusundan niya ang mga mantsa ng dugo sa kanyang silid, kung saan natagpuan niya si Lori na patay na, sinaksak, at duguan. Nasa state of shock pa rin. Ramdam ni Tree ang presensya ng pumatay sa likod niya. Ngunit salamat sa kanyang mga reflexes at kakayahang mag-react ng mabilis, tumalikod siya at pinaputukan ang killer sa tamang oras. Ngunit tulad ng pagpapabeya niya sa kanyang pagbabantay, isa pang baby-faced killer ang lumitaw mula sa kanyang likuran, at sinakal siya sa lalamunan. Ngunit iginigiit na huwag mamatay ng mag-isa. Punong-puno ang isa sa mga silindro ng nasusunog na gas. Pinapasabog ang mga silindro at pinapatay silang dalawa. Nagising ang puno sa loop, at nagpapalam sa bawat isa sa lahat ng mga kaganapan sa ngayon. Sa wakas ay na-decode nila ang algorithm para kay Sissy. Ipinaliwanag ni Ryan na isasara ng isang variant ang loop, na may puno sa dimensyong ito, habang isa pa ang magbabalik sa kanyang mundo. Pinili ng puno na manatili, ngunit nabigo ang makina dahil sa isang pinaghihinalaang virus. Nabigo, hiniling ni Tree kay Ryan na muling isulat ang code, na aabutin ng oras. Galit, dahon ng puno, at sumunod si Carter para harapin siya, tungkol sa pagliligtas sa iba sa ospital. Inihayag niya ang kanyang pakikibaka sa pagitan ng pagpili kay Carter, o ang kanyang ina mula sa kanyang orihinal na dimensyon. Pinayuhan siya ni Carter na tanggapin ang pagkawala bilang bahagi ng paglago, nag-aalok sa kanya ng pagkakataong magpaalam. Pinutol sila ni Daniel, at mga dahon ng puno matapos malungkot na kilalanin ang relasyon ni Carter kay Daniel. Nakilala ni Tree ang kanyang mga magulang, na naghihintay sa campus para sa kanyang birthday lunch, at sinabi sa kanila na kailangan nilang umalis kaagad sa campus. Nag-aalala sa kanyang pagod na kalagayan. Sumang-ayon sila ng walang pag-aalinlangan. Habang nagmamaneho sila, sinusubukan ng ina ni Tree na aliwin siya, sa pamamagitan ng paggunita sa mga nakaraang alaala. Gayunpaman, napagtanto ni Tree na hindi ito ang kanyang mga alaala. Ang pagdududa ay gumagapang sa kanyang isipan sa kanyang mga desisyon. Nang maglaon, nagpasya ang kanyang mga magulang na magpalipas ng gabi sa isang lugar upang magpahinga, dahil kailangan nilang lahat ng pahinga. May taos-pusong pag-uusap si Tree, kasama ang kanyang ina sa hotel. Pagtugon sa mga pagdududa tungkol sa kanyang sariling pag-uugali. Habang nag-uusap, napansin niya ang isang balita sa TV, tungkol sa isang malagim na insidente sa Bayfield Hospital. Ibinunyag na isang pulis, si Nurse Lori, at ang estudyanteng si Carter ay pinatay. Nawasak, sinubukan ni Tree na tawagan si Ryan para pigilan siya mula sa pagsasara ng loop, pero hindi siya sumasagot. Panik, kinuha niya ang susi ng kotse ng kanyang ama, at nagmamaneho patungo sa istasyon ng kuryente ng Bayfield, habang paulit-ulit na dinyal si Ryan. Ang nananatiling hindi maabot habang siya ay gumagawa sa pag-aayos ng algorithm. Sa desperasyon, nabangga ni Tree ang kanyang sasakyan. Sa transformer sa istasyon, pinapatay ang sarili, ngunit matagumpay na pinutol ang kapangyarihan sa tamang oras. Muli siyang nagising sa parehong loop. Nagpasya siyang titigil sa oras na ito. Muli, ipinaliwanag niya kay Ryan, Samar, at Dre tungkol sa lahat ng kanyang naisalo at pinagdaanan. Tinanong niya si Ryan kung gaano katagal ito, at sinabi niya na ito ay magiging mabilis. Ngunit pinutol siya ni Tree, humihingi ng kaunting oras dahil may kailangan siyang gawin. Pumupunta ang puno upang salubungin si Lori, at humingi ng tawad sa kanyang inasal. Hinihiling din niya sa kanya na itigil ang pakikipagrelasyon sa kanyang propesor na may asawa, dahil hindi ito tama. Pumayag si Lori, at nagpasalamat sa kanya.
Pagkatapos, pumunta si Trey kay Danielle para ipagtapat ang kanyang maling paghatol. Ngunit nag-ambala ni Nick na lumabas mula sa shower ni Danielle. Sinubukan ni Danielle na magsinungaling, ngunit nabigo. Napagtanto na niloloko ni Danielle si Carter, medyo gamaan ang loob niya. Mamaya ay sumama siya sa kanyang mga magulang, na naghihintay na ipagdiwang ang kanyang kaarawan ng tanghalian. Tinanong niya ang kanyang ama ng sandali na nag-iisa sa kanyang ina, at pumayag siya, at lumayo. Nahihirapang ipahayag ang kanyang damdamin. Sinasabi niya sa kanyang ina na mahal niya siya. Sabi ng kanyang ina, alam niya ito. At mahal niya si Trey, kasing dami na nagpapagaan sa kanyang pakiramdam at panatag. Bumalik siya sa lab, at nagpaalam kay Ryan, Samar, Dre, at Carter. Sinimulan ni Ryan ang kapatid. Ngunit nang malapit nang makumpleto ang proseso, pumasok ang dean ng kanilang departamento, at i-unplug ang makina, at kinumpiska ito. Nawasak nito, umupo ang puno. Sinabi ni Carter na ito ay isang pag-urong lamang. Maaari siyang mamatay muli, at magsimulang muli. Ipinaliwanag ni Trey sa kanila, na baka hindi na siya bumalik, habang siya ay humihina sa tuwing siya ay namamatay. At hindi siya sigurado kung gaano karaming pagkakataon ang natitira sa kanya. Iminumungkahi ni Trey na maaari na lang nilang nakawin pabalik ang kapatid na babae. Samar at Dre ay nag-aalangan dito, ngunit sinabi ni Carter na kung hindi nila gagawin yon, mamamatay ang puno, at sumang-ayon sila. Nagsisimula silang magplano ng pagnanakaw. Isinasagawa nila ang kanilang plano sa pamamagitan ng pagtatanong kay Danielle, upang kumilos na bulag para ilihis ang atensyon ni Dean Thompson. Sa akto, natapon niya ang isang plorera. At habang sinusubukang alalahanin ito ni Thompson, kinuha niya ang susi. At ibinigay ang mga ito kay Carter at Trey, na nasa pintuan. Binuksan nila ang kwarto kung nasaan si Sisi, bilang Ryan, Dre, at ibinalik ito ni Samar sa lab. Nagmamadali sina Trey at Carter upang ibalik ang mga susi kay Danielle. Ngayon ay bumalik na si Sisi sa lab. Pinaandar ni Ryan ang makina. At tinanong siya ni Trey kung gaano katagal ito, dahil mayroon lamang siyang 3 oras. Napagtanto ni Trey na malapit nang patayin si Lori, kaya tinanong niya si Carter kahit na ano, manatili doon sa lab, at tumakbo. Siya palabas, ipinaalam niya muna sa pulis, na mayroong isang mamamatay tao sa maluwag, at lumakad palabas ng Fine Lori. Nang malapit na si Lori pinatay ng killer sa isang hospital bed, ibinaba siya ng puno, sa tamang panahon. At tumakbo palabas kasama si Lori. Ngunit muli, lumitaw ang isa pang baby-face killer, at tinanggal niya ang maskara niya. Ito ay si Professor Gregory, na may relasyon kay Lori. Nalilito si Lori sa lahat ng tanong sa sitwasyon. Kaya ipinaliwanag ni Trey sa kanya kung paano ang asawa ni Gregory ay nalaman ang tungkol sa kanilang relasyon. Kaya gusto niyang patayin si Lori, at kaya pinalaya niya ang kriminal, para mapatay niya siya. Napangiti si Gregory at isinulat ang segundong yun. Binaril ng kanyang asawa si Lori sa tiyan, habang ang puno ay nagkakasalungatan. Ipinagtatanggol ng puno ang sarili, ngunit mas mahina, kaya kinuha ni Gregory ang baril at tinutok siya. Bigla siyang nagpalit ng direksyon, at binaril ang kanyang asawa, na nagsasabi na gusto niya ng diborsyo. Nang malapit na rin niyang barilin si Trey, sigaw ni Carter mula sa koridor, at si Gregory ay tinanggihan na barilin siya. Nagkakaroon ng pagkakataong bumangon ang puno, at tumakbo palayo. Pumasok siya sa silid ng radiotherapy, at hinanap siya ni Gregory. Inilabas niya ang kanyang screwdriver, ngunit nakikita ni Trey ang electromagnetic sign, at nagkakaroon ng pagkakataong pindutin ang pindutan. Simula nito, habang si Gregory ay natigil sa makina, na sandwich ng wheelchair, binitawan ni Trey ang kanyang screwdriver. Tumagos ito sa kanyang tiyan. Pinapatay niya ang makina, at iniwan siyang mamatay. Sa lab, sinubukan ng Dean na pumasok, ngunit pinigilan siya ni Samar at Dre sa lahat ng paraan. Sa wakas ay sinimula ni Ryan ang isang makina, at ito ay gumagana. Sa wakas ay bumalik ang puno sa kanyang sukat, at niyakap si Carter, alam kong sila na sa wakas. Kaya ito ang recap ng 2019 na pelikula. Maligayang araw ng kamatayan sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, mangyaring mag-subscribe sa channel, at tingnan din ang aming iba pang mga video.